Good morning po sa ating lahat at Happy Lord's Day po ulit. Happy Lord's Day. Tayo po muna ay sumandaling yumuko at manalangin. Dakilang Panginoon, aming Diyos, sa umagang ito muli maihahayag ang iyong mga salita. Muli ay kasama nito, Panginoon, ay yung pagbubukas ng iyong puso, ng aming puso at ng aming kaisipan sa pagtanggap ng mga salita mo, Panginoon, na aming pong mapagbubulay-bulayan ngayong umaga. Dakilang Ama, aming pong dinadalangin na ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng kaparaanan sa pamamagitan ng means of grace na ito na amin pong tatanggapin na kami, Panginoon, ay lumago sa Espiritu, sa pananampalataya at pagkakatatag, Panginoon, ng aming pong buhay bilang mananampalataya. Gabayan mo po kami, Panginoon, at maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin. O Panginoon, ang aming malaking bato at aming manunubos. Amen. Okay po, at kung hindi nyo nalalaman ay isa sa pinakamahirap gawin kapag ka nagsa-sermon read ay yung mag-interpret o mag-translate ng sermon sa common language natin, which is Tagalog. Lalo pa kung ang ating aralin, ang ating meditation at ating preaching ay patungkol sa isa sa mga lalalim na doktrina na atin pong pinanghahawakan. So hindi natin ma-translate word for word ang mga ang mga kataga o ang mga languages sa Ingles na atin pong doctrine na pinag-aaralan. Kaya po, isa rin sa aking dalangin, personally, ay may convey nawa sa bawat isa yung doktrina natin at yung preaching natin ngayong umaga sa ating naiintindihang wika. So, bagamat ang unang paragraph ng akin pong sermon natin ay i-Englishin ko muna. By the way, ang atin pong sermon ay inakda or na-preach ni Pastor Noli Malabuyo noong September 19, 2021 doon po sa Big Springs Community Church. Yung panahon na tayo po ay nakakalayo na at least doon sa pandemic at nakakaraos na yung ating church doon sa bunga ng pandemic na ito. So, September 19, 2021. Dear congregation of Christ, Norman Geisler, a seminary professor, wrote in his book, ang title po ng book na sinulat ni Norman Geisler, Chosen but Free. Ang sabi po niya, and I quote, God is totally sovereign in the sense of actually determining what occurs, and yet man is completely free and responsible for what he chooses. At ang seminary professor din naman na si Roger Olson ay nag-akda din po ng isang aklat na may pamagat na against Calvinism. Itinuturo daw ng Calvinist na, and I quote again, that even hell and all who will suffer there eternally are foreordained by God. God is thereby rendered a moral monster. So there is no difference between God and the devil. So yun po yung mga quotations ng mga prominent seminary professors na ito. Ang parehong professors ding ito po ay umaayon sa itinuturo ng Panginoon patungkol so if I may reword it, ang parehong professor na ito ay hindi umaayon doon sa itinuturo ng Panginoong Hesus at ni Apostle Pablo na ang tao ay walang free will pagdating sa pananampalataya kay Kristo at sa pagsisisi sa kasalanan. Sa totoo nga po ay parehong si Kristo at si Pablo ay nagsabi
patungkol sa mga hindi mananampalataya na lahat sila ay pawang mga alipin ng kasalanan. Ito po ay ayon doon sa John 8:34 at sa Romans 6:16 to 17. Lahat ng hindi mananampalataya ay unable and unwilling na maniwala sa Diyos, maliban na kumilos ang banal na Espiritu sa kanilang mga puso, according to John 3, chapter 3. Ngayon po, ating pag-aaralan ang isang doktrina na katangi-tangi or natatangi or unique doon sa 16th century Protestant reformers na sila John Calvin, Martin Luther, and John Knox. Ang doktrina na kung tawagin ay unconditional election. So hindi ko na po i-translate ito sa Tagalog. Mas malamang ay maintindihan niyo po ito sa wikang Ingles. Unconditional election. Na siyang malapit sa puso ng ating mga Reformed forefathers at sa mga tapat na reformadong iglesia sa ating panahon. Ano ba ang doktrinang ito? Inote po natin na si Geisler at si Olson ay naniniwala din sa doctrine of election and predestination o doon sa pagpili ng Diyos sa kaligtasan before the foundation of the world. Subalit mayroon pong silang malaking pagkakamali or gap sa kanilang view about the doctrine of election. Naniniwala ang dalawang professor na ito na in the eternity past, nakita ng Diyos ang lahat ng individual na tao na mananampalataya sa Kanya. Kung kaya, sila ay inelect or pinili ng Diyos sa kaligtasan. So yun po ang sinabi at panukala ng dalawang professors na ito po. Ito po ay sadyang kabaliktaran ng ating paniniwala. Ang ating paniniwala ay from eternity past, ang Diyos ang nag-elect or nagtakda sa tao sa kanyang kaligtasan ayon sa kanyang mabuting kaluguran ng kanyang pagpapasya. Not according to man's will, but according to the good pleasure of His sovereign will and mercy. And this is an undeniable fact mula sa banal na kasulatan. In Ephesians 1 alone, mababasa natin sa verses 5 to 7, 9, 11, and verse 12, ay malinaw itong ipinapahayag. His choice was based on His sovereign choice alone, not on the foreseen fate that the elect will exercise of their own free will. And what's horribly wrong with this free will view? Ano po ba ang mali doon sa free will view na ito? Since all mankind is enslaved to sin, no one understands God and no one seeks after God. According to Romans 3:10 to 11. At kung iiwan ang pagpapasya sa tao, wala ni isa man ang maliligtas. Ang Diyos ang pumili sa kanila bago pa lamang dalangin ang daigdig at ang Diyos din ang nag-intervene sa kanilang mga puso upang sila ay maligtas. Walang sino mang tao ang makapagliligtas sa kaniyang sarili. Sa Romans chapter 9 na atin pong binasa kanina, si Paul ay nahirapan or namighati dahil sa hindi paniniwala ng kanyang kapwa, Hudyo. Nadinig nila ang ebanghelyo ni Kristo, subalit kakaunti ang naniwala at nanampalataya. Siya ay nakadama ng malaking kalungkutan at kirot sa puso dahil dito. Kaya't sinabi niya doon po sa verse 3, kung ating makikita, na mas mamarapatin pa daw niya na siya ay isumpa at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanyang mga kapatid. God blessed them with adoption, with covenants, with glory, with worship, and promises to their forefathers.
He even blessed them with their own brother, ang ating Panginoong Yesus, who is their only salvation. Subalit, si Jesus ay tinanggihan ng mga ito. Subalit sinabi din doon sa verse 6, kung atin din pong babasahin, na hindi komo kakaunti lang ang naligtas ay nabigo na ang salita ng Diyos. Hindi sa ang salita ng Diyos ay nabigo. Tignan ulit natin ang text. But it is not as though the word of God has failed. Ang sabi po, sumunod, for not all who are descended from Israel belong to Israel. And then in verse 14, after explaining the doctrine of God's sovereign will in choosing whom will He save, Paul asks a rhetorical question. Ano po yun? What shall we say then? Is there injustice on God's part? The answer is by no means. Or sa wika natin ay absolutely not. Hindi pwedeng mangyari. No way. Kaya po, ngayong umaga, ang ating team ay una sa dalawang part. Ang title po is there injustice? Wala bang katarungan sa Diyos? Is there injustice on God's part? At may dalawa po tayong sermon points na i-meditate. When He loved Jacob but hated Esau, and when He had mercy on Israel but hardened Pharaoh. Para po sa unang sermon points, balikan po natin ang verse 6 to 7. Papaanong masasabi ni Pablo na ang salita ng Diyos ay hindi nabigo? Sinimulan niya ang pagdalahad ng covenant ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, at maging kay Jacob. Verse 6, For not all who are descended from Israel belong to Israel. Ibig sabihin po ay hindi lahat ng anak ni Abraham ay mabibilang. But through Isaac shall your offspring be named. What does he mean in saying not all who are descended from Israel belong to Israel? Ito po yung pahayag. Ang pahayag pong ito ay ang pagpapakita ng kaibahan ng pisikal na Israel o yung lahi ni Abraham ayon sa dugo o sa laman at ang spiritual na Israel. Ito naman yung descendants ni Abraham ayon sa pananampalataya sa Diyos. May maliit na Israel at mayroong kalakhang Israel. Ang maliit na Israel ay ito po yung spiritual Israel, kabilang ang lahat ng naniwala sa pangako ng Diyos kay Abraham. At ang kalakhang Israel ay yung angkan niya sa laman. Kaya po, yun ang dahilan kung bakit sinabi doon sa verse 8, this means that it is not the children of the flesh who are the children of God. Pero ano po? But the children of the promise are counted as offsprings. God's promise of blessing belonged only to the spiritual children of Abraham. Abraham had two sons. Alam naman po natin at kilala natin sila. Si Ishmael through his slave Hagar, and si Isaac through his true wife na si Sarah. But God's promise of blessing to Abraham and his descendants was fully fulfilled only through Isaac. Ang lahi lamang ni Isaac ang matatawag na totoong descendants ni Abraham. Through Isaac shall your offspring be named. Kaya po sinabi din doon sa Galatians 4:23, but the son of the slave was born according to the flesh, while the son of the free woman was born through promise. Ang anak nila or ang anak niya kay Hagar ay bunga ng kanilang pagpupumilit sa Diyos na bigyan sila ng anak matapos ang mahabang
panahon ng paghihintay na maipanganak yung covenant son. Kaya po si Ismael ay ipinanganak dahil sa kanilang unfaithfulness sa Diyos. Habang si Isaac naman ay ipinanganak matapos ang 13 taon, at ito po'y kagaya ng ipinangako ng Diyos sa kanila. Sa verse 10 to 13, itinuloy ni Pablo ang paglalahad sa susunod na henerasyon. Doon naman po kay Jacob at kay Esau, na kambal na anak ni Israel or ni Isaac. Nasusulat na noong ipinagbuntis sila ni Rebecca, na asawa ni Isaac, sinabi ng Diyos sa kanya, ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. The elder shall serve the younger. Ito ay ikinamangha ni Isaac at ni Rebecca dahil pangkaraniwan na ang panganay na lalaki ang may malaking pribilehiyo at mana. Katulad ng pagpili ng Diyos kay Isaac, higit kay Ismael, ang pagpili niya kay Jacob, higit kay Esau ay ang kaniyang dakilang karapatan. Wala pong ibang karapatan ito, kundi ito'y prerogative ng ating Panginoon sa kanyang pagpili. Paul says that when they were still in the womb, not having done anything good or bad, God already elected Jacob and not Esau. And it's not that God saw Jacob using his own free will to have faith in God, but that God chose him only according to the good pleasure of his own will. Pumunta naman po tayo sa pinaka-controversial na verse ukol sa predestination. Inyo pong tignan, verse 13. Jacob I loved, but Esau I hated. Paul is also quoting doon po sa Malakay 1:2-3 na inihula ni Malakias ang pagwasak sa Edom. Ito pong Edom ay hango doon sa pangalan ni Esau na nangangahulugang wicked country. Ang pagwasak na ito ay nangyari matapos i-allow ng Diyos na sakupin ng Babylonia ang Israel dahil sa kanilang rebelyon at kawalang pananampalataya. Subalit dahil sa pagpili ng Diyos kay Jacob bilang kanyang bayan, sila ay na-restore mula sa paglaya sa Babylonia habang nabura na sa kasaysayan ang bayan ng Edom. At tandaan din natin na ipinagbili ni Esau ang kanyang pagkapanganay o yung kanyang birthright kay Jacob sa pamamagitan o dahil sa isang bowl ng stew or sa ibang salin ay lentil stew. Ito'y isang uri ng soup malamang nung araw na napakasarap kaya kayang ipagpalit ang birthright kay Jacob. Hindi niya pinagpahalagahan ng kanyang pribilehiyo bilang panganay. Gayunpaman, mga kapatid, maraming mangangaral na nais pababawin ang malalim na kahulugan ng verse na ito sa pagsasabi ng interpretation na kanilang gustong sabihin. Ang interpretation daw ng Jacob I loved and Esau I hated ay Jacob I have loved, but Esau I love less. Or kaunti lang yung kanyang pag-ibig kay Esau. Ito yung mga nagtuturo na mahal ng Diyos ang lahat, kasama ang mga unrepentant sinners. At nagsasabing parehong mahal ng Diyos si Jacob at si Esau, nga lang ay kaunti lang ang pag-ibig na mayroon siya kay Esau. Ito ay tahasang pagmamali sa interpretation. All the Hebrew lexicons translates the word Esau I hated. This is the same word used in Psalms 5, verse 5, where David describes God's hatred against the wicked. Ang sabi po doon, the boastful shall not stand before your eyes. You hate
all evildoers. The same word din po na binanggit sa Psalms 11:5. Ang sabi po, the Lord tests the righteous, but His soul hates the wicked and the one who loves violence. When Hebrew 1 verse 9 quoted Psalms 45:7, ang sabi, you have loved righteousness and hated wickedness. The writer used the Greek word for hated. Therefore, the force of God hating Esau because of his wickedness should not be downplayed by saying God loves him less. Sa totoo po, God hated him, period. Subalit, mga kapatid, ang paalala sa atin, pag-ingatan natin na hindi tayo maging mapagmalaki, maging arrogant, at maging kampante dahil alam natin na ang Diyos ang pumili sa atin para sa kaligtasan. Hindi natin dapat iproklama ang doctrine of election at ang salvation na para bang tayo ay may gawa nito sa ating mga sarili. Marapat po tayo ay magpakumbaba sa katotohanang tayo din ay makasalanan. Tayo din ay hindi nagsisi at hindi sumunod bago tayo hanguin at tubusin at iligtas ng ating Panginoong Hesus. The other danger is complacency, where we sit on the hands because we are assured of heaven. Mga kapatid, our Lord Jesus Christ command us to be witnesses for Him, to be the salt and light of the world in our words and in our deeds. Do not ever think that since God already predestined those whom He will save, that we do not have to witness to our families and friends. And we do not ever think once saved, always saved. At maaari nang bumalik sa dating gawaing makasalanan. Huwag tayong padaya dahil kung ito po ang ating o ang inyong kaisipan, maaaring wala nga ang kaligtasan ng Diyos sa inyo. At isa pang pagpapaala-ala sa atin, mga kapatid, hindi ibig sabihin na member na ng isang church ang tao at nakakadalo siya parati at nakakapakinig ng pangangaral ng Ebanghelyo ay member na din ito ng God's elect. Salvation does not depend on your outward membership and presence, but on your inward faith and repentance. Remember, not all Israel is Israel. Only those who are children of God's covenant promises to His people by being united in Christ in faith. We read in Galatians 3:29 ang mga kataga, at ito po yung katotohanan about God's Abraham's true children. Ang sabi po, and if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. Kaya po makikita natin ng malinaw na walang injustice o walang katarungan sa part ng Diyos. Hindi po yun totoo. Ang kanyang sa paraan ng kanyang pagpili kay Jacob at sa kanyang lahi bilang covenant people, at ang hindi niya pagpabor o pagpili kay Esau at sa kabuuan ng kanyang lahi. Wala pong injustice sa mga bagay na yon. At sa huli at ikalawang paksa ngayong umaga, we will be meditating when He had mercy on Israel but hardened Pharaoh. At habang po sa unang sermon heading, tinalakay natin ang dalawang words, yung loved at saka yung hated. Ngayon naman po ay ang mga salitang mercy and hardened ang ating pag-aaralan.
Alam ni Pablo ang reaksyon ng sinumang makakabasa ng words na, is there any injustice on God's part? Palagay ko parehong reaksyon sa kabuuan ng kasaysayan ng iglesia at maging hanggang sa panahong ito ang ating ibibigay. Parehong reaksyon. It's not fair. Hindi ito makatarungan. Again, mga kapatid, matatag na pahayag ni Pablo. Absolutely not. It's not unfair. Paanong magiging unfair ang isang mapagmahal, mahabagin, at mapagbiyayang Diyos? Ito ay labag sa kanyang banal na karakter. Kaya muli, si Pablo ay nagbigay ng hindi isa o dalawang halimbawa, kung hindi ikatlong halimbawa, ang mga Israelita at ang Paraon sa panahon ng Egypt, pagkakasakop at pagbibigay ng slave ng mga Israelita doon sa Ehipto. He quotes Moses when God's anger was kindled against the Israelites, lalo na sa panahong sumasamba na sila sa Diyos-Diyosan. At sinabi ng Diyos kay Moses, ang kaligtasan at ang katigasan at paglaban ng mga tao sa kanya. Kaya hindi niya madadala noon ang mga Israelita sa lupang pangako. Hindi cannot pursue yung pagpunta sa promised land because of their hardness and wickedness. Lalo pat sila ay sumamba na doon sa mga Diyos-Diyosan. Subalit, namagitan si Moses at nagsabi siya sa Diyos na huwag ipataw ang judgment sa kanila, alang-alang sa kanya at sa pangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac at maging kay Jacob. Nagpaubaya ang Diyos, bagkus sinabi niya kay Moses, ito po'y matatagpuan doon sa Exodus 33:19, I will be gracious to whom I will be gracious, and I will show mercy on whom I will show mercy. Mula sa mga talatang ito, mga kapatid, ipinapaalala ng Diyos kay Moses ang kanyang dakilang pagpapasya at kalooban. Na ang kanyang dakilang kalooban ay ang makapagbabatid kung kanino siya mahahabag at kung kanino siya magbibigay ng kanyang biyaya. Walang magagawa si Moses upang mabago ang kalooban ng Diyos. He has chosen His people, gave them His gracious covenant promises, and He will fulfill all of them, kahit pa matapos na sila ay hindi maging tapat at naging suwail. Kaya po, kung titignan din natin ang verse 16 sa atin pong text, ipinahayag ni Pablo, so then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. Manilaw na nakasulat, subalit iyan po ang nakakalimutan ng tao kapag naiisip nila ang paniniwala at pagsisisi ay magmumula sa kanilang sariling free will. Again, there is nothing in man's will and works that will merit his salvation. Paulit-ulit na ibinibigay at pinaliliwanag sa atin ito ng banal na kasulatan. Ito po ay mula lamang sa habag ng Diyos, kung kaya't ang sinuman ay maliligtas. Therefore, if God decided that He will not save anyone, He is justified and righteous because all mankind is sinful, and the penalty against sin is eternal punishment. And then Paul demonstrates God's sovereign will that is totally independent of man's will and works. Kaya po sinight niya si Pharaoh
isang example ulit by quoting what God said to Pharaoh in verse 17. Ano pong sabi doon? For this very purpose I have raised you up. Yun si Pharaoh. That I might show my power in you. That my name might be proclaimed in all the earth. Ang kasamaan ni Pharaoh ay in some way ay ginamit ng Diyos upang ipamalas niya ang kanyang pagka-Diyos, na siya ang makapangyarihan at maluwalhating Diyos. At sa verse 18, sinulat ni Pablo ang isa na namang matatag na pahayag patungkol sa kadakilaan ng pagpili ng Diyos. It says there, so then He has mercy on whom He wills, and He hardens whomever He wills. He chose to be merciful to the Israelites, but hardened Pharaoh's heart. God's word says that salvation depends on God's will alone and not to our own sinful will. At sinabi rin po ni R.C. Sproul, ang katagang the elect receive mercy, the non-elect receive justice. No one receives injustice in the hands of God. The only ones who came to Christ are those whose heart have been regenerated first by the Holy Spirit, according to John 3, verse 3. Only then they willingly come and embrace Christ as their Savior. God sovereignly chose Isaac over Ishmael, Jacob over Esau, and the Israelites over the Egyptians. At sa susunod po na Lord's Day, itutuloy po natin yung part 2 nito. At pag-aaralan natin yung ilan sa mga huling halimbawa or example ni Pablo. At na ito po ay mayroong kinalaman doon sa title na The Potter and the Clay. So ito po ay mayroong pang part 2. Pero mga kapatid, panghuli, pagwawakas, sa isang banda, ilang mga tao ang nakakarinig ng doktrinang ito ng unconditional election. Marami na pong nakakaalam o nalaman ito. Subalit hindi ito lubos na naunawaan. At kadalasan din ay nagiging sanhi ito ng pagpuna na ang mga Reformed people daw ay reserved at ang kanilang doktrina ay napaka-exclusive para sa para lamang sa kaunawaan ng mga Reformed churches. Bakit nila nasasabi ito, yung mga pagpunang ito? Dahil nakikita ng tao na ang ilan sa mga Reformed friends natin ay nagiging arrogant, nagiging mapagyabang, na para bang sila lang ang tunay na Kristiyano. At may ilan pa na nagsasabi na kapag hindi naniniwala ang tao sa doktrina ng unconditional election, hindi sila maliligtas. Nagpapaalala po sa atin ang canons of Dort. Isa po sa ating 3 forms of unity. Doon sa paragraph 1, article 18. Ukol sa tamang ugali patungkol sa doctrine of election. It says that we must have a reverent adoration of these secret things. Bagkus ang tamang attitude ni Apostol Pablo ay ang dapat ding mag-manifest sa atin. At kung titingnan niyo po yung Canons of Dort 1:18, yung kanyang kamanghamanghang bagay na kanyang sinabi. Ang sabi po niya, "Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are His judgment and how unscrutable His ways. For who has known the mind of the Lord?
or who has been his counselor, or who has given a gift to him that he might be repaid. For him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Amen. At yun po ang karakter ni Pablo patungkol sa kanyang pagkaunawa doon sa doctrine of unconditional election. At panghuli, Psalms 111 verse 7 to 8. God is totally sovereign in His will, and His word cannot fail because it is faithful and just, trustworthy and eternal. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Almighty God, graciously grant that your word, which we have heard, may be inscribed inwardly in our hearts. As we receive your word meekly with pure affection, may our hearts be filled with love and reverence to you. Cause us to bear the fruit of the Spirit and to live in holiness, humbleness, diligently following your commandments. And may it please you to use us to lead those who are all lost, wandering and confused into the way of truth. All this we pray for the honor and praise of your name, through Jesus Christ our Lord, in the power of the Holy Spirit. Amen.